Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Poblacion North, Sagaray, Bulacan, na kung saan makapanayan po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay, naglilingkod, nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan o legacy dito po sa kanyang nasasakupan sa Barangay Poblacion North, Sagaray, Bulacan, na si ginagalang punong barangay, Kapitan Wilfredo Pridi Palad Buluran. Kap, kumusta na po ba kayo? Okay naman po ako, Mamal. Okay, Kap, may tanong ko na po, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Poblacion? Sa ngayon po, ang Barangay Poblacion po ay patuloy na sinisikap na ang lahat ng mga programa, proyekto at mga activities na dapat na gawin namin dito sa aming barangay nang sa gayon ng kasiyahan at lahat ng mga magagawa namin dito sa aming barangay ay aming magampanan to the best of our ability dito sa aming Barangay Poblacion. Alright, okay, so dito naman po tayo regarding for the pass and order. Kumusta po ba ang katahimikan at kapayapaan sa ating nasasakupan ngayon? Sa ngayon po, nung pagpasok namin, siyempre, ang peace and order ay medyo may konting kaguluhan. Ngayon, merong mga petty crimes, merong mga nakawan, merong mga maliliit na problema, so for example sa nahuli sa droga, mayroong nakakawala mga bakal dito sa ating mga sementeryo na sa ngayon ay nagawa na namin ng paraan na hindi na ito maging malaking suliranin ng Barangay Poblacion. Sa ngayon kasi, alerto ang bawat isa na miyembro ng Barangay Tanod Brigade sa pakikipag-ugnayan namin sa pulis ng North Sagaray ay marami na pong mga problema o suliranin sa peace and order ang nasolusyonan ng aming barangay. Tulad nga po ng mga nawawalang bakal sa sementeryo, mga nagkakawala ng mga gamit sa iba't ibang sitio o daan o street dito sa aming Barangay Poblacion. Alright. So dito naman po tayo, Kap, sa Batas Kalinisan. Ano naman po ang pinapatupad niyo po dito para matili po ang kalinisan sa ating nasasakupan? Sa ngayon po, yung Republic Act number 9003 o yung Ecological Solid Waste Management ay ipinatutupad po namin. Actually, sa ngayon po, meron kaming 3 truck ng basura na ginagamit namin sa bawat schedule, sa bawat daan o sitio na upang mapanatili ang tuloy-tuloy na kalinisan dito sa aming barangay. Kung ito naman ay ibang aming mga ginagamit na sasakyan o dump trucks ay mayroon sira, nakikipag-ugnayan ang aming committee chairperson sa environment sa aming lokal na pamahalaan at kami ay nangihiram na sa gayon ay maipagpatuloy namin ang at ma-maintain ang kalinisan ng aming barangay. Actually, dito medyo mahihirapan lang kami doon sa waste segregation, pero ito ay ipatutupad din po namin sapagkat ito po ang nasa batas at dapat po namin gawin. Yung aming MRA po na dati maliit, ngayon ay pinalalaki namin na sa gayon ay ang segregation o ay epektibo naming magawa sa iba't ibang klase ng basura na na-generate dito sa aming barangay. At ngayon po, mapapansin natin na wala na tayong mga tumpok o gabundok na mga basura sa bawat area sapagkat ang inyong barangay captain ay alas 5, alas 6 pa lang ng umaga ay iniikutan at ang lahat ng mga areas na mayroong mga basura sa pamamagitan ng mga group chats, merong mga nagre-report sa akin ng mga kasabi sa iba't ibang GC na merong basura rito at kapag ka ganoon, lahat po ng mga tauhan na involved sa waste management ay akin pong pinokontak at upang masiguro ang kalinisan, ito ay aking personal na tinitingnan at iniigutan. Doon naman po sa mga basura for example, dito sa North Sagaray Elementary School na may sariling material recovery facility, ang sabi ko sa kanila,
Since ako'y madalas sa kanila, siguro twice a week nasa North Sagaray Elementary School ako, nakikipag-ugnayan sa ating masipag na principal, kay Dr. Josephine Inobegon, at sa ating masipag na district supervisor kay Dr. Nora Manalo. Kung magkakaroon ka ako ng mga problema dito sa inyong basura, feel free to contact me directly, na sa gayon ay mamobilize natin ang lahat ng mga staff natin o personnel para mahakot ang mga basura. Ganyan din po ang ginagawa namin sa North Sagaray National High School at sa North Sagaray Academy. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang inyong kapitan sa lahat po ng mga kinauukulan sa ating mga principal, kay Dr. Sen Espiritu na napakasipag din, at sa kanyang mga guro na, at alam nyo naman, lagi na ako bumibisita sa kanila upang ma-ensure natin na walang basura ang magtatagal sa gawin nila. Lalong-lalo na doon sa mga areas na hindi nararating talaga ng masasakyan, doon sa maliliit na kalsada. Paminsan-minsan yung aming maliliit na pangkuha ng basura, for example, yung aming mga kolong-kolong ginagamit namin, at yung lahat naman na passable naman, yung mga dump trucks, ay kinukuha namin ito araw-araw. Araw-araw umiikot ang inyong punong barangay. Opo. Sa lahat ng streets, sa lahat ng sitios. At ito'y naka-schedule, lalo na yung mga may problema sa basura. Yan ako napakahigpit, sapagkat ang inyong kapitan na environment management representative ng mga kumpanya nung ako'y namamasukan sa private companies. Alright. Kaya napakahigpit ko sa waste management. Lahat ng natutunan ko sa environmental management system ay ini-apply ko dito sa aming barangay, nang sa gayon ay mapanatili natin ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran natin, sapagkat naniniwala ko na kapag napanatili natin ito, maiiwasan natin ang anumang uri ng karamdaman at makatutulong tayo sa ating taong bayan o mamamayan, lalo na siyempre dito sa mga kababayan natin sa barangay poblasyon. Okay. So in Kap, dito naman po tayo regarding for the first term. Itong pong ating kasalukuyang paglilingkod, pagsiservisyo dito sa barangay poblasyon. Ano na po bang ating mga naaksyonan liban sa nabanggit nyo po regarding for the environment? Yes. Sa pakikipag-ugnayan ng inyong punong barangay sa ating mahal na punong bayan, sa ating masipag na punong bayan, Merlin Hermar, sa ating masipag na congressman o kinitawan na ika-6 na distrito, kay Congressman Ador Plato, ang lahat naman po ng ating hilingin sa kanila ay naibibigay sa atin. Mga programa, for example, sa ating congressman, yung mga programa natin dito sa pagtatayo o ng retaining wall dito sa riverside ng Kalumpang at ng Lawasan, hanggang sa ngayon ay ginagawa po itong mga riverside nito para maprotektahan po yung mga naninirahan sa gilid ng ilog, upang hindi ang kanilang mga bahay hindi masira, at yung pagguho ng kalupaan dito sa lugar na ito ay maiwasan. At sa ngayon po ay malapit nang matapos yung phase 2, at kasalukuyan po siyempre ginagawa sa ngayon. Ngayon dito naman, with regards naman dito sa pag-aasfalto at pagkukongreto ng mga daan dito sa poblasyon, wala pang 1 linggo o nung ako'y nakaupo, ay sinimulan na po ang pag-aasfalto magmula po sa harapan ng simbahan patungo sa daang Lawasan, Kalye Putol, daang Tabtab o Sandico Street, Sulukan, Mabini at Bayumbon. Pagkatapos po noon, nung nasimulan na po yung mga proyekto na yun, ituloy ito nung buwan ng Marso hanggang sa magawa itong mga kalye ng Bayumbon, at
dito sa Sitio Lawang. Ngayon, with regards naman po sa mga proyekto ng dito sa kanal o drainage canal, natapos na rin po yung proyekto dito sa pagpaayos ng drainage canal magmula po sa Alphamart ng Bayumbon hanggang sa Farmers Bank na dito sa may gawin ng Ipayumo Street o ng Iras. At sisimulan na rin po, natapos na rin po yung proyekto ng paggawa ng drainage canal magmula po dito sa may dulo ng Iras, doon sa may gawi ng Torres Building, papunta doon sa gasolinahan malapit sa Galicia Apartment. At ngayon nga po, naka-schedule na rin pong gawin yung mga drainage canal na dito mula sa Jollibee papunta dito sa tapat ng Alphamart malapit sa bukana ng Dizon Compound. Yung magkabilang panig ng kalsada ay lalagyan din po ng drainage canal. Ngayon, katatapos lang po ng paggawa rin dito sa Villarama Highway na may sukat na 206 meters at sa kasalukuyan po, ang inaayos lang po yung drainage canal sapagkat nagkaroon po ng mga maruruming ng dumi o ng mga debris itong kanal nito at naniniwala ako na dapat ito'y maayos nang sa gayon ay maiwasan natin yung pagbaha sa darating na tagulan. With regards naman po dito sa paglilinis ng Sapang Gitna Creek, sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan kay Mayora Merlin, so sa aming punong bayan, ay natapos na rin po ito at marami pong timbang ng iba't ibang uri ng basura ang nakuha po rito. Na sa gayon ay hindi na masyadong bumaha dito sa parte ng poblasyon, lalo na doon sa namin sa sentro ng poblasyon. Natapos na rin po yung ipinagawang kalsada o pagkukumpuni o reblocking ng kalsada sa daang matiktik na pinangunahan po ng inyong abang lingkod at ngayon po ay passable na rin po itong area na ito. Natapos na rin po yung pagsasagawa nung Periaan Road dito sa dito na kung saan ay naspaltuan itong parte ng Ipayumo Street din ito at yung iba naman ay sinimentuhan. At ngayon ay maayos na nadadaanan hindi lamang ng mga taga-barangay poblasyon kundi na rin ng mga taong nanggagaling sa iba't ibang bayan dito sa Bulacan. Alright. Okay. So, and dito naman po tayo, Kap, regarding for the priority. Ano pa bang karagdagan natin mga priorities na dapat tutukan dito sa ating barangay poblasyon? At sa ngayon nga, nabanggit ko nga kanina na yung waste segregation, which is essential dito sa kalinisan ng buong barangay, sapagkat ako ay isang environmentalist, naniniwala ako na sa una lamang mahirap ipatupad yung waste segregation sapagkat lahat ng mga planta o kumpanya na pinaglingkuran ng inyong ubang lingkod ay nagkaroon din ng parehas na problema pero nasolusyonan sa bandang huli at naniniwala ako sa pakikipagtulungan ng lahat ng ating mga kababayan sa poblasyon at pagkakaisa ng lahat ng mga nanunungkulan at tauhan ng barangay poblasyon ang lahat po ng mga problema sa basura, sa trapiko, sa peace and order ay atin pong masusolusyonan at mapagtatagumpayan. Wow, okay. So ganito na lang po, Kap. Misahin na lang po, panawagan sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay poblasyon. Okay po. Unang-una nagpapasalamat pong muli ang inyong barangay captain o barangay chairman na si Barangay Captain Wilfredo Freddy Palad Buluran sa inyong pakikiisa sa lahat ng mga programa at pagsunod sa lahat ng mga tuntunin na pang-trapiko at waste management at peace and order. Naniniwala po ako na sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagtulungan magmula po sa lahat ng mga nanunungkulan sa itaas, sa ating congressman, sa ating mayor,
sa ating mga Vice Mayor, konsihales, sa aking mga kasama sa Barangay Council, sa lahat ng mga tauhan ng barangay poblasyon, sa pamamagitan ng ating pagsasama-sama, pagkakaisa, ang lahat ng ating mga programs, projects at activities na gagawin ay lahat ay magtatagumpay sapagkat naniniwala ako more heads are better than one. At ang sheer determination natin na mapagtagumpayan ang anumang ating mga gagawin at mga balake, naniniwala ko na ang poblasyon ay magiging isa sa premier barangay, hindi lamang dito sa ating bayan, kundi sa buong Pilipinas. At sa ngayon, abala ang bawat isa sa paghahanda sa Seal of Good Local Governance sa barangay, na sa gayon ay naniniwala ko darating ang panahon at ito'y malapit na isa tayo sa tatanghaling SGLG Barangay Pasir, at ang lahat ng indicators at sub-indicators na dito, yung poor governance areas at essential governance areas, ay ating maipapasa, maisa sa katuparan at masusunod. Ang lahat ng ating mga programa at mga proyekto ay dapat na maisa katuparan natin, na sa gayon ay maipasa natin ang lahat ng mga ipinatutupad dito sa ating barangay at dito sa ating bayan in general. Right, okay. Yung pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod po ng barangay o barangay chairman dito po sa Barangay Poblasyon, North Sagaray, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, Kap, in your family. God bless us all. Mabuhay po kayo, Kap, hanggat gusto ninyo. Maraming salamat po, Ma'am Marley.